Yan mga kaibigan, ang sabi ko dito, PGMN Angkor CJ Hero, pinaharap sa NBI sa May 11. Yan, CJ Hero, no? Ang bilis ng karma mo, no? Bilis ng karma mo, CJ Hero. Napaka-grabe mo, no? Grabe ka mag-fake news, no? Grabe. Dami-dami niya mga sinasabi, no? Patungkol kay dating Speaker Martin Romualdez, and tapos mga patungkol kay PBBM, patungkol sa admin ni PBBM, no? At halatang-halata mo sa kanya yung kanyang pagiging DDS, no? So ngayon, ano na, CJ Hero, no? Ikaw ay nakarma sa pinaggagawa mo, no? Na hindi kayo truthful sa inyong mga binabalita at sa inyong mga komentary. Nakita niyo naman ang Pangulo natin ay gumagawa ng maayos para sa bansa natin, pero mas pinipili niyo na batikusin ng ating Pangulo at maglabas pa ng mga fake news para lang may angat niyo si Sara Duterte. So ngayon, ano nangyari sa inyo? Karma. Nagbumirang lahat sa inyo ang inyong mga pinagsasabi. Karma. Buti nga sa inyo, no? Buti yan sa inyo. So mga guys, ano masasabi nyo tungkol dito sa ating topic? Please comment down your answer. Paki-comment po, guys, no? Comment po kayo. Yan. So guys, saglit lang ha. Gusto ko lang i-share, no? Itong ating live sa aking newsfeed, no? Saglit guys. Share ko lang yung ating live sa aking newsfeed, no? Bago po tayo pupunta sa aking next topic, no? Kayo rin guys, paki-share po muna, no? Sa inyong newsfeed itong ating live. Share ko muna. Share muna natin. Paki-share guys, no? Share ko muna. Yan. Para may makapanood din po, no? Yan, share ko sa aking newsfeed. Yan. Okay. Yan. Tapos share ko na rin sa aking group. Yan. Bago tayo pumunta sa ating next stop, share ko na rin sa aking group. Yan. 2, 3, 4, 5 groups, 6 group, 7 group. Kayo din guys, napaki-share po ang ating live para may makapanood din po guys. Yan. Okay, so na-share ko na po. Yan. Okay. So ayan na, ang next topic po natin mga kaibigan ay ito nga po, no? Ito. Ang sabi po dito guys, impeachment is not prosecution. It is constitutional and democratic process designed precisely to ensure that public officials entrusted with immense power remain accountable to the people. Yan. If the Vice President is truly innocent of the allegations raised against her, then this process becomes the proper and honorable avenue for her to clear her name and vindicate herself before the Filipino people. Yan po ang sinabi ni Kidapawan Bishop Jose Julin Bagaforo on Vice President Sara Duterte's ongoing impeachment proceedings. Yun na nga po, no, Bishop. Yan na nga po ang sinasabi natin at ng sambayan ng Pilipino na kung si Sara Duterte ay walang kasalanan, di ba dapat happy siya na humarap sa impeachment court? Di ba dapat ready siya na humarap sa impeachment court? Kasi ito yung pinakatama at pinaka-the best na platform para malinis niya ang kanyang pangalan. Pero, nagtataka ang mga Pilipino, bakit si Sara Duterte ay umaayaw? Bakit pinapa-archive niya? Bakit pinapahinto niya ang kanyang impeachment? So, dahil dito sa ginagawa ni Sara Duterte, kitang-kita na natin ang buong katotohanan na pinapa-archive niya ang kanyang impeachment, pinapahinto niya ang kanyang impeachment dahil siya ay 101%
guilty. Siya ay may kasalanan at alam niya na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. At alam din niya na kahit meron siyang 116 na di kalibre na mga lawyers, alam niya exactly na hindi siya maipagtatanggol ng mga lawyers nito. Kahit anong gawin nila, kahit gamitin pa nila yung pinakamalulupit nila na pinakamalupit nilang mga estratehiya no, sa pagtatanggol, wala silang magagawa dahil sa korte ay mas matimbang ang ebidensya. Diba? Sa isang impeachment court, mas matimbang ang ebidensya. Kung ikaw ay walang ebidensya na hindi ka nga nagkasala, wala ka talagang maipapakita. At alam mo na talagang talo ka. Kahit anong gawin mo, lumuha ka ba ng dugo, Sara Duterte, wala talaga. Talo ka talaga. Kahit maglagay ka man ng 1,000,000 na lawyer na magtatanggol sa'yo, talo ka talaga dahil gabundok ang ebidensya na ikaw ay nagkasala sa bayan. Diba? Yun ang dahilan mga kaibigan. Kaya si Sara Duterte ay talagang hindi talaga siya, no? Hindi talaga siya haharap dyan. Ayaw niyang humarap. Although sinasabi niya, I want a bloodbath. Although sinasabi niya, nahaharap ako sa impeachment, but at the back of his head, hindi siya haharap sa impeachment. Dahil alam niya, magigisa siya dito at alam niya na iko-cross-examine siya at hindi niya yan kakayanin. Hindi niya kakayanin na sagutin dahil si Sara Duterte, kapag siya ay nahuhook, no? Siya ay nagne-meltdown instead of answering, no? And give the right data, the right answer, ang ginagawa po ni Sara ay mag-meltdown, maggalit-galitan nang sa ganun ay hindi na siya tanongin. Pero pagdating po sa impeachment trial, hindi po siya pwedeng maggalit-galitan lang. Dahil kahit maggalit-galitan pa siya doon, siya mga kaibigan, ay tatanungin pa rin at hindi siya makakawala no sa mga pagtatanong sa kanya. Kaya ito po si Sara Duterte ay hindi po talaga yan dadalo. Kaya nga mga kaibigan, anong ginawa ni Sara? Humingi siya ng permit to travel. At kailan siya babalik? Sa May 15. Kita mo mga kaibigan, alam na alam niya na meron siyang impeachment trial sa Senado. Pero mas pinili niya na magbakasyon para makaiwas siya sa kanyang impeachment trial. Diyan mo makikita si Sara Duterte ay talagang may kasalanan. Sabi ko nga sa inyo guys, hanggat hindi niya malilinis ang kanyang pangalan, mananatili na ang tingin sa kanya ng masang Pilipino ay isang tumataginting na magnanakaw. Magnanakaw sa kaban ng bayan. No? Hanggat hindi niya malinis ang kanyang pangalan, siya ay isang magnanakaw. O, magnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? So, hindi po siya nahiya dahil siya po ay makapal ang kanyang mukha. No? Super kapal ang mukha ni Sara Duterte na wala po siyang kahihiyan. Kahit ano po sinasabi sa kanya, no? Kahit na siya insultuhin, wala po dahil siya po ay makapal ang kanyang mukha. Mas makapal pa at mas matigas pa ang mukha niya kaysa adobe at kaysa bakal at kaysa steel, no? Talagang makapal ang mukha ni Sara Duterte. Kaya mga kaibigan, siya po ay nag-i-evade at hindi po siya dadalo diyan. At siya po ay mas pinili niya ang magbakasyon. Ganyan po kapal ang mukha ni Sara Duterte, no? Kapal po ng mukha niyan. Kaya Father, no? Wala kang aasahan dyan, no? Wala po kayong aasahan. Oo nga, ang impeachment ay hindi naman yan persecution, no? Ito ay isang legal, political process, no? Pero kahit na ano pang sabihin, no, kay Sara Duterte, hindi talaga siya mapapapunta sa impeachment.
dahil wala naman talaga siyang isasagot. Magsisinungaling lang siya do'n. Kaya naisip niya, better magbakasyon na lang at wag nang dumalo, 'no? Ganyan po si Sara Duterte. Yan mga kaibigan. So ano pong masasabi niyo sa ating pong, topic na yan? Please comment your answer, 'no? Ang sabi ni Nikki Bolinao 8015, sa pabida-bida, sablay pa, kaya walang magagawa. Humarap sa pagdinig, lustay, sa kagimik, nasa STL ang laging palabas, simpleng garapalan, ang galawan, aminado naman ang tauhan niya, umanta noong una pa lang, noong una pa lang, bakasyon, no? O nga, no? Tsaka itong si Sara Duterte, sa kanyang pagbabakasyon, gumagastos tayo, no, taong bayan. Kita niyo naman, no, ilang milyon, no, ilang milyon ang ginastos ng taong bayan para sa kanyang mga security guard, no, sa kanyang mga bodyguards. At saka kapag may kasama siyang kanyang mga entourage, tayo rin ang gumagastos, hindi siya. Ang ginagastusan lang naman niya ay yung sarili niya, no? Sabi niya, hindi daw siya ginagastusan ng opisina niya, no? Ang gumagastos daw ay sa siya, no? Sariling pera daw niya. Pero tayo naman ang gumagastos ng kanyang entourage at saka ng kanyang mga bodyguards. Tayo pa rin. So ibig sabihin, gumagamit pa rin siya ng pondo ng pera ng bayan, di ba? At sa tuwing pag-alis niya, sa tuwing bakasyon niya, wala tayong nahihita. Walang investment, no? Ang nangyayari tuwing bakasyon ni Sara Duterte, bumabagsak ang Pilipinas. Bumabagsak ang ekonomiya. Kasi tuwing siya nagbabakasyon, sinisiraan niya ang Pangulo, sinisiraan niya ang Pilipinas, sinisiraan niya yung turismo natin, at inaangat niya naman niya ang China, no? Ganyan po ang nangyayari every time na si Sara Duterte ay nagbabakasyon, ang ekonomiya natin ay lalong bumababa kasi nga siya po ay naninira sa ating bayan. Si Sara Duterte po ay isang anay, no? Siya po ang pambansang anay ng Pilipinas na kaya po yung ating pag-usad ay hindi sumusulong ng talagang pasulong ng pasulong dahil meron tayong anay, no, na Vice Presidente na dapat natin na ano ba tawag doon, yung esprehan, no? Dapat natin esprehan ng pesticide, yung anay na yan, para mawala na, no? Dito sa gobyerno, no? Mabigat. So, ibig sabihin, guys, no? Sa Monday na ba yon? Yung hearing, no? Ah, hindi ako masyadong updated, no? Yung hearing sa Senado, kung sa Monday na ba yun, no? Hindi ako masyadong updated. Mamaya titingnan ko kung sa Monday na ba yun, no? So, ayan guys, no, dapat siguro talagang esprehan na natin yan. At yung pag-spray natin dyan mga kaibigan, yung mga katotohanan, no, na ipalabas natin sa Senate, no? Ipalabas lahat mga katotohanan. Buksan yung box na yan para makita ng sambayan ng Pilipino na itong si VP Sara Duterte, no, ay hindi pala nagbabayad ng books. Di ba, mga kaibigan? O, questionable ha. Kita nyo ha, nasa salin niya, mga kaibigan ha. Yung kanyang mga negosyo, mga palugi daw eh. Yun ang pagkakasabi. Mga negosyo ni Sara Duterte nakalagay sa salin, mga palugi. Pero paano sila nagkakamal ng 6.77 million kung palugi ang kanilang mga negosyo? At take note ha, ang 6.77 billion hindi inilagay, no? Anong sabi? Wala daw siyang cash on hand, wala daw siyang cash on bank. Pero bakit merong 6.77 billion na lumalabas-masok sa kanilang bank accounts? O, di ba? O, fraud. Fraud yun, no? Pandaraya yun, mga kaibigan, no? So, dapat itong si Sara Duterte ay kalusin na ng mamamayang Pilipino para talagang, no, malantad ng gusto ang lahat ng kanilang mga katarantaduhan, di ba? Virgilita Agape, sabi niya, DDS to, DDS yan, sabi niya, saba diha, baka amo-amo, anay kay ang pira ng tao, hinakot ka nga maleta, hakot
Hoy, hoy ikaw naa ka dire, nagtan-aw ka dire sa akong live. Pirmi mong ingon na mali-maleta 'no, pirmi mong ingon maleta-maleta, pero unsay nahitabo? Oh, kamo ang naay maleta, tan-awa, may depensor, makita ang maleta, daghan kay maleta, 'di ba? Booking. Unya karon, maleta sa PGMN na Duterte Propagandist Media Network. Tan-awa, kamo ang naay maleta. Sige mong ingon na naay maleta, Martin Romualdez, Bongbong Marcos naay maleta, pero kamo ang naay maleta. Unya, ah, kusog mo moingon na bangag, pero tan-awa ang bangag, kamo ang inyong amo na mga Duterte ang bangag. Tan-awa si Pulong Duterte, si Pulong, 'di ba? Bangag na bangag, si Baste tan-awa bangag. Katong iya inyang, ang iyang kamanghuran, Kitty, bangag na bangag, katong naa sa dahig bangag gyapon, kanang Sara Duterte bangag pod, pamilya sa mga bangag, unya kusog mo moingon na si PBBM bangag pero ang tinuod kamo ang bangag, ang mga Duterte ang mga bangag, ang mga Duterte unsay giingon nila sa kanyas, the Lord of all drug lords in Southern Philippines. Agod pagsaba diha ay mo pag-ingon-ingon na bangag ang among presidente kay among presidente wala siya record na nakitaan siya na naggamit, wala. Pero kamo, daghan kaayo, no? Daghan kaayo mga naggawas ng mga video, mga ebidensya ng mga bangag mo, kamo ang bangag, kamo mga Duterte, kamo mga TVS na ang inyong puon, mga bangag, agud kamo bangag pod, no? So, ayaw ko ayaw ko sulti sultihi sa inana kay kabalo ko kung kinsay bangag, kamo ang bangag, ba? Sorry sa mga Tagalog kasi andito may TTS Bisaya, no? Taga Mindanao ako. Pareho kami ng istorya, pareho kami ng sinultihan, pareho kami ng language, no? Sa mga Duterte, naintindihan ko yun, no? So, kayo ang bangag, kayo ang mga adik, 'di ba? Oh, wag ako kasi alam ko kung ano ang ginagawa niyo sa Davao, no? Oh, alam ko kung anong ginagawa niyo sa Davao at marami din na nagchuchuchu, no, sa akin, ang mga kumbaga mga kapitbahay din, no, ng mga Duterte. At anong sabi nila? Open secret na 'yan, na pamilyang 'yan ay puro bangag. Mahiya naman kayo sa pagsabi ng bangag. Oh, bangag-bangag si PBBM pero lahat ng sintomas nasa inyo at nasa mga Duterte. Lahat ng symptoms. 'Di ba? Oh, 'yan 'yun. Kayo ang bangag. Ruben Azucena. Hello, Ruben Azucena. Maraming salamat sa iyong pag-drop by sa ating live. Yan. Salamat. Kaya ngayon, ano nangyari? Karma. Karma kayo. Kakasabi nyo ng mali-maleta. Kakabato nyo ng mali-maletang pera, no? Kay PBBM, kay Speaker Martin Romualdez. Kayo ang nakarma. Nakita, Mike Defensor, ang daming maleta sa kanyang KTV, ang daming maleta. Tapos, magpapalusot pa yung mga maleta daw sa mga ano daw niya yun, sa mga empleyado niya. Hello, wag kami. Tapos ngayon naman, mali-maleta, PGMN, may mali-maleta, tatlong maleta na kung saan sila pala ay nag-extort. Wag kami, no? So kayo pala ang gumagawa noon. Di ba? Pinapahid niyo sa Marcos administration. Ngayon, huling-huli kayo, bukong-buko kayo, karma, mabuti nga sa inyo, no? Eto sa inyo, pikat. Buti nga. Bagong ano yung ano ko, no? Ayan, kita nyo? Sunog, di ba? Patanggal ako ng mga
wards at Sarangoma. Kaya sunog yan, no? Mga ilang days, matagal na yan. Gaganda ako lalo. Yan, mga guys, no? Susunod. Next topic, yan. Okay. Next topic natin, itong si Promel Boy, no? Sabi po ni Promel Boy, may wedding pa ba sa Batangas? Kamusta ang STL? May connection ba ang mga Recto at Guardiola sa Refresh Gaming na STL operator ng Batangas? Congressman Leandro Libiste. Eto si Libiste. Mahilig sa mga ah, mahilig siya guys sa mga bintang, mahilig siya sa mga pasabog, pero hindi naman niya kayang tapusin. Kumbaga, starter, no? Palaging starter. Gano'n, hanggang gano'n lang, no? Starter lang siya. Mag-uumpisa lang siya ng pasabog, mag-uumpisa lang siya ng umpisahan lang ng isang issue na ididiin niya isang tao o kaya naman ay babatuhin niya ng issue na to, no? Tapos kapag nandun na, kumalat na yung issue, pagkatapos pinatulan siya, no? Pinatulan siya, binato siya ng mga facts, binato siya ng mga katotohanan, tapos hindi na niya kaya na i-prove na totoo yung sinasabi niya at hindi na niya kaya na talagang ipagtanggol yung sarili niya at sabihin na totoo yung sinasabi niya sa pamagitan ng paglalabas ng mga ebidensya, mga legit na mga ebidensya. Pag hindi na niya kinaya yan, bigla na siyang hihinto, titigil at mananahimik. O di ba, ganyan si Leandro Libiste, ganyan ang ugali niya. O, mag-i-start siya ng ng pambabato ng putak, ng putik. Mag-i-start siya ng pambabato ng mga kung ano ng mga issue. Kapag hindi na niya kinayanan, kapag wala na siyang maipakitang ebidensya, at kapag nababalik sa kanya, nagbubumerang sa kanya, siya ngayon yung meron palang malaking issue, bigla siyang tatahimik. At bigla siyang wala nang say, at biglang, oh, cut, wala na, ayoko nang magsalita. Oh, parang gano'n no? So, yan po si Leandro Libiste. So, ngayon naman, binabanata naman niya sa Recto, ES Recto. Bakit ba babanatan niya sa Recto? Syempre, ES yan Executive Secretary yan PBBM At lahat ng involved sa ating Pangulo, babanatan nila yan. Yan ang kanilang mga DDS yan no? Itong si Libiste, DDS yan mga kaibigan, no? Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan, no? Para talagang masira, no? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, gagamitin niya yung mga issue, no? In-issue niya tungkol Executive Secretary Recto, no? Itong STL operator, gaming, ano to? Si Recto daw at saka si Guardiola sa Refresh Gaming na STL operator ng Batangas, no? So, yung sinasabi niya, may connection ba ang mga Recto at Guardiola sa Refresh Gaming na STL operator ng Batangas? Yan po ang sinasabi no ni Piste. So, kung sakaling totoo yung sinasabi niya, patunayan mo yan. Dahil kapag hindi mo kayang patunayan yan, ibig sabihin, ikaw ay nagmamarites lang, no? So, ganyan ang ginagawa mo palagi, pagmamarites. Diba? O guys, ano masasabi niyo dito sa ating topic, no? Paki-comment ang inyong sagot. Okay. Sabi ni Nikki Bulinaw, 8015, hanap simpatya lang naman si Libiste. Walang mahihita sa kanyang kasinungalingan sa kanya. Lahat ang balik ng palabas ni Libiste. Buraot dapat mabahi ang mga nakurakot. Mabawi ang mga nakurakot. Oo nga meron pa siyang dapat bayaran. Bilyon-bilyon, di ba? Wala naman siyang wala siyang say doon sa dapat niyang bayaran, di ba? Thank you so much po, ma'am.
Ruben Azucena. Thank you din, no, sa panonood. So, itong si Libiste, dapat magbayad na muna siya ng kanyang, ng kanyang, dapat bayaran, no, sa DOE. Yan. Kasi, diba, mga kaibigan, alam naman natin na pinabayaan niya yung solar, no? Hindi naman siya nakapag-produce, no? Ng, dun sa kanyang proyekto na ibinigay po sa kanya, no? Biruin mo guys, monopoly po ang nangyari. Wala na pong ibang nakapag-invest, no, sa solar. Kasi ibinigay nga po kay Piste. Kaso ang nangyari guys, hindi naman po siya nakapaggawa at yung ipinangako po niya, mga kaibigan, ay hindi naman po niya nagawa. Kaya, ano nangyari? Nasayang lang po, no? Ang pondo, nasayang po ang taxpayers' money, no? Dahil po dito, no, kay Lipiste. Yan. Kakulango. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
Ang